Magandang araw! Narito na ang ating aralin sa Makabansa. Ngayong Quarter 1, Week 1. Pang-isang buong linggo na ito, kaya makinig kayong mabuti. Katangiang pisikal. Layunin natin, sa unang araw, natutukoy ang mga bahagi ng sariling katawan na ilalarawan ang sariling katangiang pisikal na iugnay ang sariling katangian sa mga natatalakay na bahagi ng. Ngayon mga bata, pare-pareho ba kayong mayroong mata? Siyempre, pare-pareho kayong may mga mata. Pero hindi lahat ng mga bata ay may mata na nakakakita. So, mayroong ilan na nabulag o may mga nagkaroon ng kapansanan sa kanilang mga mata. So, ngayon nais kong tumingin kayo sa inyong katabi. Pareho ba kayo ng hugis ng inyong mata? O pareho ba ang hugis ng inyong ilong? Pareho ba ang hugis ng inyong bibig? Pareho ba ang hugis ng inyong tenga? Pareho ba ang hugis ng inyong buhok? Yan. So mga bata, tandaan, ang bawat tao ay naiba ang katangian sa bahagi ng katawan. Hindi tayo pare-pareho sapagkat ang bawat isa ay espesyal at natatangi. So iba-iba ang ating itsura, iba-iba ang kulay ng buhok, iba-iba ang hugis ng mata, iba-iba ang hugis ng muka, ng ilong, ng tenga. So, ilarawan mo, sabihin ang bahagi ng katawan na makikita sa larawan. Hawakan ang bahagi ng inyong katawan na ipapakita at gamitin ito sa pangungusap. Buhok. O, sige nga. So, maaari mong sabihin halimbawa, ang buhok ko ay tuwid. Ang buhok ko ay kulot. So, may mga buhok na tuwid at may mga buhok na kulot. So, magkakaiba tayo ng buhok. Sabihin nyo nga, ang buhok ko ay, ano kaya? Kulot o tuwid? Mata. Hawakan nyo nga ang inyong mga mata. Ilang mata mayroon kayo? Sabihin nyo nga, ang mata ko ay, o maaaring ang mata ko ay bilog, o ang mata ko ay maliit, ang mata ko ay singkit. Magkakaiba ang ating mata. Tainga. Ilang tainga mayroon tayo? Tama, 2. Hawakan nyo nga ang inyong tenga. Sabihin nyo, ang tenga ko ay, o ano ang masasabi nyo sa inyong tenga? Ito ba ay maliit, malaki? Kasunod, labi. Hawakan nyo nga ang inyong labi. Ilang labi mayroon tayo? Tama, 1 lang. Hawakan ang inyong labi at sabihin, ang labi ko ay, o maaaring ito ay manipis, makapal. Braso. Ilang braso mayroon tayo? Tama, 2. Hawakan ninyo ang inyong braso at sabihin, ang braso ko ay, o ano, ito ba'y mahaba, maiksi, mataba, o payat? Ito naman ang ating kamay. Ilang kamay mayroon tayo? Tama, mayroon tayong 2 kamay. Hawakan ng inyong mga kamay o pwede nyong i-shake at sabihin, ang kamay ko ay pwedeng malapad, maliit, malaki. Paa. Hawakan ng inyong paa at sabihin, ang paa ko ay, o pwede ring mahaba, pwedeng maliit. O, ito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan na may iba't ibang katangian. So, buhok, mata, ilong, tainga, braso, kamay, at paa. Ang bawat tao ay may iba't ibang katangian sa bahagi ng kanilang katawan. So, kung mapapansin nyo ang inyong mga kaklase, iba-iba kayo ng itsura. May maliit, may malaki, may maputi, may kayumanggi. So, kasi nga magkakaiba tayo. Ngayon, may gagawin tayo. So, tingnan ang larawan sa kasunod na slide. Piliin ang larawan sa iyong sariling bahagi ng katawan. Bilugan ng iyong napili. O, maaari niyong ituro kung alin dito ang tumutukoy sa parte ng inyong katawan. Ayan, buhok. Alin kaya dito ang itsura ng inyong buhok?
So, maaaring kasing maging ganito ang itsura ng ating buhok. Merong tuwid, kulot, kulot na kulot, at kinky. Yan, yung medyo maliliit ang pagkakulot, ang tawag dun ay kinky. Alin kaya dyan ang itsura ng inyong buhok? Ito naman ang iba't ibang itsura ng mata. Tingnan ninyong mabuti. Titigan nyo nga, alin ba dito kaya ang kapareho ng mata nyo? Sumari kayong tumingin sa salamin at titigan nyo, alin kaya dito ang itsura ng aking mata? O, sa ilong naman, ito yung mga pwedeng maging itsura ng ating ilong. So, magkakaiba din, di ba? So, hindi tayo pareho. Hugis ng muka. Yan, merong pabilog, pahaba, maliit. Yan. So, iba-iba rin ang hugis ng ating mukha. O, ngayon, nais kong ituro nyo ang parte ng katawan na sasabihin ko. Buhok, mata, ilong, tainga, labi, braso, kamay, paa. Magaling kung naituro nyo itong lahat. Ngayon, humarap kayo sa inyong katabi o mga kasama sa bahay. Ituro ang parte ng katawan ng inyong kapareha na sasabihin ko. O, ituro mo ang parte ng katawan na sasabihin ko. O, dyan sa katabi mo ngayon. Buhok, mata, ilong, tainga, labi, braso, kamay, paa. Magaling kung nagawa mo. Ngayon, nais kong humarap nga kayo sa katabi nyo at sabihin ang katangian ng parte ng katawan ng inyong katabi o kaharap. O pwede tawagin nyo si nanay, si tatay, si ate, si kuya, o kung sinong miyembro ng pamilya nyo ngayon. O kaya kung nasa school kayo nanonood, maaaring nyo sa kaklase kayo humarap. So, halimbawa, ang kanyang buhok ay kulot. Okay? Yan. So, ano ang tawag natin sa mukha na matangos o pango? Anong parte ba ng katawan ang maaaring matangos o pango? Tama, ito ay ilong. Ano naman ang tawag sa bahagi ng ulo na kulay itim na minsan ay unat at minsan naman ay kulot? O ano ba yung pwedeng kulot o unat sa ating parte ng katawan? Tama, ito ay ang ating buhok. Ano naman ang tawag sa kulay kayumanggi o kulay maputi na bumabalot sa katawan? Ito yung pinakamalaking bahagi ng ating katawan. Tama, ito ay ang ating balat. Ano naman ang tawag sa parte ng mukha na minsan ay bilugan o singkit? Ano kaya yung pwedeng maging bilugan o singkit? Tama, ito ay mata. So, lahat ba ng nabanggit na bahagi ng katawan ay nasa ating lahat? So, maswerte kayo kung gano'n dahil may mga tao na pinanganak na walang paa, walang kamay, yang bulag sila, hindi makarinig. So, kaya dapat ingatan at pahalagahan natin ang ating katawan. O, sino sa inyo ang may bilog na mata? O, kanino ka magpapasalamat para sa mga bahagi ng iyong katawan? So, maaari tayong magpasalamat sa ating Panginoon dahil tayo ay ipinanganak na kumpleto. Yan, kung hindi man kumpleto ang bahagi ng iyong katawan o meron kang kapansanan o may kakulangan, o maaaring gamitin mo pa rin ito sa tama. Yan, magpasalamat ka pa rin sa Diyos kasi meron siyang dahilan kung bakit yan ang yari. Okay? O tandaan, mahalagang matanggap at pahalagahan natin ang ating sariling katangian at magpasalamat sa Diyos. Ngayon, sagutin ang nawawalang salita sa bawat pangungusap. Paano mo mailalarawan ang iyong sarili? Ako sabihin ang iyong pangalan. Ang aking mata ay hugis. O anong hugis ang mata mo? Ito ba'y bilog, singkit? At ang kulay ng aking, o ano ang kulay ng iyong balat? Ito ba'y maputi o kayumanggi? Okay, o ito naman. Ako ay anong pangalan mo? Ang aking ilong ay, o maaari niyong sabihin matangos o pango. Ako ay
O ano namang masasabi niyo sa inyong buhok? Anong kulay ng buhok natin? So tandaan, ang kadalasang kulay ng buhok ng mga Pilipino ay itim, pero maaari itong tuwid o kulot. At ang kadalasang kulay ng ating balat ay kayu-manggi. So kung ang iyong buhok ay iba sa mga kaklase mo, anong mararamdaman mo? Malulungkot ka ba? Magagalit ka ba? O siyempre hindi. Dapat hindi ka malulungkot o magagalit. Ipagpasalamat natin kung ano ang ating itsura. O dapat na mahalin ang sariling katawan at maging masaya tayo sa itsurang ibinigay sa atin ng manlilikha. So ngayon, para sa takdang aralin, kung hindi gaanong nakasunod sa aralin, iguhit ang iyong sarili ayon sa kulay ng balat mo. Hugis ng muka, tangos ng ilong, laki ng tenga, hugis ng mata at haba ng buhok. Iduguhit ito sa iyong notebook o kwaderno. Talakay naman natin ngayon ang ating lesson 2 ngayong week 1. Tungkol pa rin ito sa katangiang pisikal. Layunin natin na matukoy ang pangunahing gamit ng mga bahagi ng katawan, mailarawan ang pagkakapareho at pagkakaiba ng katangiang pisikal ng bawat isa at mapahalagahan ang pagkakaiba ng katangiang pisikal ng bawat isa. So, nasaan ang iyong mga tuhod? Ituro mo nga. Ano ang iba pang tawag ninyo sa tuhod sa English? So, tawag natin dito ay knees. So, kung, di ba, inaawit nyo yung head, shoulder, knees and toes, o sa Tagalog, paa, tuhod, balikat, ulo. Yan. So, kaya dapat na-identify nyo kung nasan ang inyong tuhod. O, ano pa ba ang gamit ng inyong paa? Siyempre, ginagamit natin ito sa paglakad, pagtakbo. So, ano ba ang paa sa Ingles? So, ito ay feet or foot. Pag isa lang, foot. Pag dalawa, feet. So, ano ang gamit ng bawat bahagi ng katawan na nabanggit? So, isa-kilos nyo nga. Ulo. Ano ba ang gamit ng ulo? So, iikot nyo ang inyong ulo. Yan. So, dito nakalagay yung mahalagang parte ng ating katawan. Ito ay ang ating utak. Kaya dapat iingatan natin ang ating ulo na huwag mabunggo, yan, mauntog, o balikat. Kung walang balikat, hindi tayo makakabuhat ng mabigat. Pero dapat hindi tayo magbubuhat ng sobrang bigat na ayon lang sa ating kakayanan. Sige nga, tuhod. O, so yung tuhod, para tayo makaluhod. O, luhod nga kayo. Siyempre, kung wala tayong tuhod, hindi natin mababaluktot ito at mahihirapan tayong umupo, maglakad, tumakbo. Paa. So, siyempre, ginagamit ang paa para makalakad. Sige nga, lumakad nga kayo para rin makatakbo, makatayo. Mata. O, para tayo ay makakita. Ang tainga, ginagamit para tayo ay makarinig. Ang bibig, para tayo ay makapagsalita at makakain. Ang ilong, para tayo ay makaamoy. So ngayon, balikat. Bumuhat nga kayo ng kahit na anong bagay. O, tuhod. Lumuhod nga kayo ulit. Yan. So, ang paa naman ay ginagamit para tayo ay makalakad. Mata, para sa pagtingin. O, tumingin nga kayo sa inyong paligid. O, tenga, anong napapakinggan nyo ngayon? Ang boses ko. Bibig, o, para magsalita. Yan, daanan din ng pagkain para masabi natin ang ating mga gusto. Ilong para makaamoy. O, mahalaga kasi kung walang ilong, halimbawa may sunog. Tapos wala tayong pang-apoy, hindi natin malalaman na may sunog na pala, lalo na kung gabi, di ba? So, sa pamamagitan ng ating pang-amoy, maaari nating malaman kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Kamay, panghawak. Yan, para panglinis din ng maraming bagay. Ngayon, magkaroon tayo ng isang pagsasanay. Lulundag kayo kung sang-ayon kayo sa sasabihin ko at papalaktak naman kapag hindi kayo sang-ayon. O, mas maraming mata at kamay ang kaklase mo. O, syempre hindi, 'di ba? O, lulundag dapat kayo. At kayo'y papalak pala. Pare-pareho lang tayo ng dami ng kamay unless may sobrang kamay ang klase mo. Ginagamit ninyong pandinig ang tenga, tama ba?
Tama, ginagamit nating pandinig ang ating tainga. So kayo ay lulundag. Ang mga mata ay gamit ninyo pang-amoy. O, ginagamit ba ang mata sa pang-amoy? O hindi, ang mata ay ginagamit para makakita. Anong ginagamit para makamoy? Ito ang inyong ilong. So dapat ito ay papalakpak. Magkaiba kayo ng hugis ng mata. O tama, maaari tayong magkaroon ng magkaibang hugis ng mata. So, masaya kayong malaman na may pagkakapareho kayo ng kaklase mo. So, pwede kayong magkaroon ng pagkakapareho ng kaklase mo kahit na kayo ay may pagkakaiba. Halimbawa, parehong tuwid ang buhok nyo. Mga bahagi ng katawan ay may iba't ibang gamit. Bawat tao ay may iba't ibang katangiang pisikal. So, pahalagahan natin ito at ipagmalaki. O, humanap ng kapareho at sabihin, ako si. O, at tingnan nyo kung saan ba kayo magkapareho. Kayo ba'y magkapareho ng mata, ng ilong, ng buhok? At sabihin naman kung saan kayo magkaiba. Halimbawa, ako si Maria, magkapareho kami ni Anton ng buhok, pero magkaiba kami ng mata. O, mag-react ka. Iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay tama at malungkot naman kung mali. Lahat ng Pilipino ay matangkad. Tama o mali? So, mali. Yan. Sad face tayo. Hindi lahat ng Pilipino ay matatangkad. Meron ding maliliit. Iba-iba ang kulay ng balat natin. Yan. Happy face. Tama yon. May maputi, may kayumanggi. Medyo may mas dark ang kulay. May mga kulot ang buhok. Tama yon. Happy face. May mga kulot ang buhok. Matatangos ang ilong natin. Okay, sad face 'to kasi kadalasan ng mga Pilipino ay pango. Yung ibang mga matatangos ang ilong nalahian na sila. Kunwari ang tatay nila ay Amerikano, nanay nila ay, Chinese, yan yung nalahian na ng nakapangasawa ng taga-ibang bansa, 'no, yung nanay o tatay. Kulay kayumanggi ang ating balat. Yan, happy face. So karamihan ng mga Pilipino ay kayumanggi ang balat. O, balikan ninyo. Ngayon, gawin niyo sa bahay kung kayo nasa paaralan o pagkauwi ninyo, tingnan mong maigi ang mga katangiang pisikal ng kapamilya mo, lalo na sa mga pisikal na katangian ng tatay at nanay at mga kapatid mo. Pansinin ang pagkakaiba at pagkakatulad ninyo ng inyong pamilya. Ngayon, pumunta na tayo sa day 3 ng ating aralin. Ito pa rin ay tungkol sa katangiang pisikal. Sino sa inyo ang kaparehon sa inyong pamilya ng mga katangiang pisikal? O, sige nga, sabihin nyo nga. O, babasahin ko ang mga ipapakitang salita at pagkatapos basahin nyo ito. O, basahin nyo nga. Nanay, tatay, kuya, ate, tita, tito, lola, lolo. O, ulitin nyo nga mga bata. Nanay, tatay, kuya, tita, tito, lola, lolo. Yan, tandaan. Mayroon pa ba kayong ibang tawag sa kasapi ng inyong pamilya? So, ibahagi sa klase at ilarawan kung bakit kapareho mo ang iyong magulang o iba pang miyembro ng iyong pamilya. Halimbawa, ang buhok ko ay kapareho ng nanay ko. Parehong unat ang aming buhok. O kaya tingnan niyo, titigan niyo mabuti ang inyong kapamilya. Sino kaya ang kamukha ko sa kanila? O yan. So, sino-sino sa mga nabanggit ang maaaring pinagmanahan ninyo ng mga katangian ng iba't ibang bahagi ng inyong katawan? So, halimbawa, maaaring ang mata mo ay kapareho ng tatay mo, ang ilong mo kapareho ng nanay mo. So, pwede rin naman kung wala sa nanay mo, nakuha mo ito sa lolo't lola mo. Tandaan,
Ang mga pisikal na katangian ng isang bata ay namamana niya sa kanyang magulang o mga malapit na kamag-anak kagaya ng lolo at lola. Ito ay nagpapakita ng kanyang pinagmulan na siyang nagbibigay ng natatanging hulma o itsura niya bilang isang bata o individual. Tandaan, pero kung hindi mo alam ang iyong pinagmulan, walang problema. Huwag kang mag-alala dahil iisang manlilikha naman tayong lahat. Nagmula tayo at may nagmamahal sa iyo. Okay? At dapat may pagmalaki ang iyong pinagmulan at pasalamatan ang tagalikha sa katangiang kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin, lalo na sa pagmamahal niya para sa ating lahat na kanyang nilikha. So bilang kabahagi ng inyong pamilya, paano mo ipagmamalaki ang iyong katangiang pisikal? So dapat hindi ka magtatago. Gagamitin mo ang iyong mga parte ng katawan para gumawa ng mabuti sa ibang tao. O, punan nga natin 'to. Ako si Blank, sabihin ang inyong pangalan. Ang nanay ko ay si, o anong pangalan ng nanay niyo? At ang tatay ko ay si, naman ako ang mukha ko kay, o kanino kaya? Sinong kamukha mo? Nanay mo o tatay mo? Kakulay ng balat ko ang, o sino ba ang kakulay ng balat mo? Nanay mo o tatay mo? Masaya ako na sila ang pinagmulan ko. Salamat sa Panginoon. So ngayon, lagyan ng masayang mukha kung masaya ka sa pangungusap at malungkot naman kung hindi. Magkakulay, magkakulay ng balat si Ana at ang nanay niya. O, so dapat dito masaya kasi magkakulay sila ng balat. Si Lola Maria ang kahugis ng mukha ni Joash. So dapat masaya pa rin si Joash. Ikaw lang ang singkit sa pamilya nyo. Yan. So dapat medyo sad 'to 'no, pero dapat happy ka pa rin kasi kung ikaw lang ang singkit sa pamilya niyo, baka may mga tinatawag tayo kasi ng mga bata na inampon. So sila yung mga, hindi siguro kayang alagaan ng nanay at tatay, so ibinigay muna sila sa iba para mas magkaroon sila ng magandang buhay. O kulot ang buhok ni Clea at unat ang buhok ng kanyang mga kapatid. So kapag merong kakaiba, ikaw lang yung gano'n ang mukha, baka ikaw ay galing sa ibang pamilya at inaruga ka lang ng ibang pamilya, pero dapat hindi ka pa rin malungkot, okay? Ayan, masaya ka pa rin. So lagyan na lang natin ng happy face 'to. So si Joel ay mas matangkad kaysa kay Kuya Dion niya. So merong magkakapatid na yung kapatid niya maliit, siya naman ay matangkad. Baka namana niya sa nanay niya yung tangkad o sa tatay niya at yung namang isang kapatid namana sa ibang kapamilya yung kanyang pagiging maliit. So ngayon, kung nasa tahanan kayo o nasa paaralan, tingnan ang mga kapitbahay, larawan o manood ng telebisyon. Pansinin ang mga katangian ng ibang tao, hanapin ang pagkakatulad mo sa kanila at pagkakaiba. Ikwento mo ito sa iyong klase. Ngayon, pumunta na tayo sa last day, day 4 na. Ang bawat bata ay natatangi. Ito ang ating objectives at buuin natin ang puzzle. O sige, ano kayang mabubuo dito? Yan. So, isang bata na may hawak na watawat ng Pilipinas. So, yan ang nabuo. So, sino ang imaheng nabuo? Yan, may isang bata. O, katulad mo ba siya? Meron ba kayong pagkakapareho? So, maaari bang makita na Pilipino ka dahil sa iyong katangiang pisikal? So, kayo ay parehong Pilipino. Yan, pareho tayo dahil tayo nakatira sa iisang bansa. So, may mga pagkakapareho ang bawat Pilipino, lalo na sa kulay. Kadalasan, sabi ko nga nung una nating lesson, kadalasan sa mga Pilipino ay kulay, kayumang, di. Yan. Tula mo, tula ko. O, ulitin nyo nga ang sasabihin ko, ako ay isang batang Pilipino. Mahal ko ang bansang Pilipinas. Kayo nga? O, ang buhok ko ay tuwid ba o kulot? Ang ilong ko ay matangos o pango? Maganda, gwapo ako, sabi ng nanay o tatay ko. So mula sa binasa mo, ikaw ay isang ano daw? Isang batang Pilipino. Dahil nakatira ka sa Pilipinas, ano ba ang Pilipinas? So ang Pilipinas ay ang bansa kung saan nakatira ang mga Pilipino.
Ano ang kadalasang kulay ng buhok ng mga Pilipino? Ito ay kulay itim. So bilang isang Pilipino, masaya ka ba na taglay mo ang katangiang pisikal nito? Oo, siyempre. Kasi sino nga ang lumikha sa atin? Ang Diyos. So dapat nagpapasalamat tayo kasi siya ang gumawa sa atin. Ang mahalaga, ginagamit natin ang mga katangian nating pisikal o itsura para gumawa ng mabuti. So ngayon mga bata, gawin niyo ito. Yan. So iguhit ang sariling hugis ng muka, iguhit ang buhok, mata, ilong, bibig at tenga ayon sa sariling katangian. Kung tuwid, tuwid ang iguhit mo. Kung kulot ka, kulot ang iguhit mo. Kulayan ang paper doll ayon sa kulay ng balat. Bihisan ang paper doll gamit ang ginupit na colored paper. O tapos ibahagi ninyo ang inyong ginawa sa inyong klase. O, tandaan, anuman ang pagkakaiba ng inyong kulay, balat, buhok, ilong o anuman ang iba pa sa inyong kamag-aral, tanggapin ito at igalang. Huwag natin silang lalaitin, huwag natin silang tutuksuhin. So, lapatan mo. Babasahin ko muna at sasabihin ang sagot nyo, ang sagot sapat lang, tapos babasahin nyo ito kung marunong na kayo magbasa. Okay? Ako ay si, o sabihin ang pangalan. May tuwid o kulot akong buhok, ang mata ko ay maliit o malaki, ang ilong ko ay matangos ba o pango, kulay kayumanggi ang balat ko, ang magulang ko ay mga Pilipino, masaya akong maging batang Pilipino. O, basahin nyo nga ito, pango. Ayan. So, hindi kinakahiya ni Tanya ang kanyang ilong kahit ito ay pango. Kahit ganyan ang itsura natin. Okay? So, huwag tayong mahihiya. So ngayon, gawin natin ito. Kulayan mo. Ang iba't ibang larawan ay nagpapakita ng mga batang iba't ibang haba, uri ng buhok, ilong, mata at iba pa. So, kulayan mo sila. O, yun lamang. Naway may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli. Paalam!